Ang Rhein Falls, na matatagpuan malapit sa Schaffhausen sa hilagang bahagi ng Switzerland, ay isa sa pinakamalalaki at pinakakahangahangang talon sa Europa. Nabuo ang Rhein Falls mahigit 15,000 taon na ang nakararaan noong huling panahon ng yelo. Ang paggalaw ng mga glacier at mga tektonikong paggalaw ang humubog sa ilog na lumikha ng dramatikong talon na nakikita natin ngayon. Ang talon ay produkto ng pag-ukit ng ilog Rhein sa mga patong ng batong apog at sandstone ng Jurassic na nagresulta sa isang likas na obra ng erosyon. Sa gitnang panahon, ang Rhein Falls ay may mahalagang estratehikong papel. Ang mga kalapit na kastilyo, ang Schlosslaufen at Schlosswörth, ay itinayo upang bantayan ang talon at kontrolin ang kalakalan sa ilog. Ang talon ay nagsilbing natural na balakid, kaya't naging mahalagang choke point ang rehiyon para sa mga mangangalakal at hukbo. Ang kalapit na Schlosslaufen, na nakatayo sa mga bangin sa itaas ng talon, ay pinaniniwala ang pinamumugaran ng multo. Ang mga bisita ay nagulat ng kakaibang tunog, kumikislap na mga ilaw, at malamig na hangin sa mga hindi maipaliwanag na lugar. Sinasabing ito ang mga ligaw na kaluluwa ng mga kabalyerong medyebal na namatay sa pagtatanggol sa kastilyo o mga mangangalakal na ninakawan at itinapon sa nagngangalit na tubig ng talon. Ang Rhein Falls ay nagsilbing inspirasyon sa napakaraming artista, makata, at musikero. Sa panahon ng Romantic Movement noong ika-18 at ika-19 na siglo, itinuturing ang talon bilang simbolo ng likas na kapangyarihan at kagandahan. Binisita ng mga manunulat tulad ni Johann Wolfgang von Goethe ang lugar at isinulat ito sa kanilang mga akda. Ang talon at ang paligid nito ay tahanan ng natatanging ekosistema na sumusuporta sa iba't ibang uri ng isda at ibon. Madalas na nagpapahinga ang mga migratory bird dito, at ang patuloy na ambon mula sa talon ay nagpapalusog sa lumpiang halaman. Ang mga pagsisikap sa pangangalaga ay nagtitiyak na nananatiling halos hindi nagagalaw ang natural na tirahan na ito. Bagamat marami sa mga turista ang humahanga sa kagandahan ng talon, kakaunti lamang ang nakakaalam sa mga adrenaline-pumping na aktibidad na inaalok dito, tulad ng pagsakay sa bangka na nagdadala sa iyo malapit sa nagngangalit na tubig at pag-akyat sa gitnang bato na nakatayo sa gitna ng rumaragasang tubig. Mayroon ding panoramic glass lift na nagbibigay ng kamangha-manghang tanawin para sa mga hindi mahilig sa pakikipagsapalaran. Isang lumang kwento ng Swiss ang nagsasabing may nakatagong kayamanan sa mga batong formasyon ng Rhein Falls. Sinasabing iniwan ito ng isang mayamang mangangalakal na tumatakas sa mga mananakop. Sa kabila ng iba't ibang paghahanap ng kayamanan sa loob ng maraming siglo, walang nakatagong yaman ang natagpuan, na nag-iiwan sa kwento bilang isang nakakatuwang misteryo. Nadiskubre ng mga historian ang mga pahiwatig ng sinaunang daan o lagusan sa ilalim ng Rhein Falls na maaaring ginamit ng mga smuggler o monk noong panahong medyebal. Bagamat nagawa ng imapa ng modernong teknolohiya ang karamihan sa estruktura ng talon, may mga bahagi ng daanan na nananatiling hindi mararating, na nag-iiwan ng mga katanungan sa layunin at lawak nito. Sa loob ng maraming siglo, ang Rhein Falls ay naging lugar ng espiritual na paggalang. Itinuturing ng mga sinaunang tribong Celtic ang lugar bilang sagradong lugar. Naniniwala silang ang talon ay isang lagusan patungo sa mundo ng mga espiritu. Nagsagawa ng mga ritual sa mga pampang ng ilog upang parangalan ang mga Diyos ng tubig at humingi ng kanilang pagpapala. Kahit sa kasalukuyan, inilarawan ng ilang bisita ang pakiramdam ng malalim na katahimikan o koneksyon sa kalikasan, habang nakatayo sa harap ng nagngangalit na talon. Ang nag-iisang bato na nakatayo sa gitna ng talon ay matagal nang pinagtatakhan ng mga geologist. Sa kabila ng siglong pagguho, nananatili itong matatag, na nagiging dahilan upang maghinala ang ilan tungkol sa komposisyon nito o kahit sa posibilidad ng isang banal na proteksyon.